Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating mga kapitbahay ay madalas nating natatakbuhan sa tuwing tayo ay nangangailangan. Sila ang ating kasangga at katuwang kapag may peligro sa ating komunidad. Pero may mga pagkakataon na sila din ang ating nagiging mortal na kaaway. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Liz. Tubong Manila, pero ngayon ay kasalukuyan nang naninirahan sa Cavite. Kasama ko dito ang aking nag-iisang anak na lalaki na ngayon ay nag-aaral sa kolehiyo. Ang aking mamang at ang makulit at cute naming aso, dahil nga 3 lang naman kaming nasa bahay, ay tahimik at payapa lang din ang aming pamumuhay. Hindi naman kami palalabas ng bahay dahil iwas din kami sa mga chismis. Nalalaman na lang namin ang mga balita kapag may mga marites kaming mga kapitbahay na dumadayo pa sa amin para lamang i-chika ang mga kaganapan sa aming lugar. Isa na nga sa mga paborito na lang topic ay ang kapitbahay namin na si Ursula. Hindi niya tunay na pangalan. Ewan ba naman at may pagka-weird kasi siya madalas. Kaya paano ba namang hindi siya pag-uusapan doon sa amin? Nagtataka ba kayo kung paanong pagka-weird ang tinutukoy ko? Isang halimbawa ay ang paglabas nito tuwing gabi nang naka-shades na akala mo ay tirik na tirik ang araw. Okay lang naman sana kung minsan lamang ito. Pero parang halos araw-araw na niya atang ginagawa ang ganong bagay. Mapaumaga o gabi ay suot nito ang paborito niyang black shades na para bang nais nitong ikubli ang kanyang mga mata mula sa mga taong kanyang nakakasalamuha. Bukod sa ganong asta niya, madalas din siyang may makaaway dahil kahit ata maliliit na bagay ay napupuna niya. Kumbaga'y pinapalaki niya ang sana'y maliit lamang na problema. Suki na nga ata siya ng barangay at hawa namin dahil sa ganong pag-uugali niya. Wala naman akong pakialam sa kung ano ang trip niya pero ibang usapan na. Noong pamilya ko na ang kinanti niya. May isang pagkakataon kasi na nagkasagutan ito at ng aking mamang dahil lamang sa aming mga halaman. Kesyo nakaharang daw ito sa daanan samantalang ang mga tanim namin ay nasa gutter lang naman at malayo sa kalsada. Dahil tuloy sa pag-aaway nilang yon ay na high blood ang mamang ko at muntik nang mapa-ospital. Doon nagsimula ang alitan naming dalawa na siyang nagresulta sa mga pangyayaring ni sa aking hinagap ay hindi ko po inaasahang mararanasan namin. Sa mga lumipas na araw, mga simpleng tingin na masama lamang ang ibinibigay niya sa amin. Damang-dama namin ito kahit pa nga nakasuot siya ng shades. Alam mo yung pakiramdam na parang gusto kanyang kainin ng buhay. Ganon ang pakiramdam namin sa tuwing dumadaan siya at nagkakasalubong kami. Napadalas din ang tila pagmamatsyag nito sa amin na parang inoobserbahan ang bawat kilos at ginagawa namin. Bagaman at may mga pagkakataon na ginagantihan ko ng pang-iismid,
at pagtaas ng kilay ang mga ginagawa niyang ito, ay mas madalas na hindi ko pinagtutuunan ng pansin ang kanyang mga pang-uuyam sa amin ng pamilya ko. Wala naman kasi ako mapapala sa kanya, kaya mas mabuting hayaan na lamang siya kesa mas lumala pa ang gulo. Total ay madalas naman akong wala sa bahay dahil hanggang Biyernes ay nasa trabaho ako. Hanggang sa isang pagkakataon marahil ay mga 1:00 na ng madaling araw noon ay naisipan kong mag-yosi break muna sa labas dahil hindi ako dinadalaw ng antok. Bilog na bilog ang buwan ng gabing yon kaya naman napapatanaw ako sa kalangitan. Nagbabaka sakaling sa ganung paraan ay makaramdam ako ng antok. Abala ako sa pagtanaw sa malayo nang mapansin kong may gumagalaw na kung ano sa bubunga ng aming kapitbahay. Ang kaninang mata ko na nakatuon sa maliwanag at bilog na buwan ay nabaling ang atensyon sa bahaging yon ng kanyang bahay. Hindi ko kasi maaninag masyado kung ano yung bagay na nakikita ko. Maya-maya pa ay naglalakad na ang gumagalaw na bagay na yon sa banda kung saan ay nasisinaga na siya ng liwanag ng buwan. Doon ko nakita na pusa lamang ito, itim na itim at umiilaw ang mata nito sa dilim. Sa hindi malamang dahilan ay nagkaroon ako ng pakiramdam na parang pamilyar ang titig nito sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na makipagtitigan din dito. Habang tumatagal kami sa ganong sitwasyon ay may kung anong humihila sa akin na lapitan siya. Kaya naman inihakbang ko ang aking mga paa palapit sa kinakaroonan niya. Nang makita naman ito ng pusa ay umangil ito. Bago tumakbo palayo at tumalon sa may gilid na bahagi ng bahay ng aking kapitbahay. Bagaman at nakukuryos ako, Papa Dudut, sa kung bakit ganon makatingin ang pusang yon sa akin, ay pinagkibit balikat ko na lamang ito. Siguro ay kagaya ko ay napasilip lamang din ito kung sino ang naroroon ng ganong oras. Napagpasyahan kong pumasok na din sa loob dahil medyo lumalamig na ang simoy ng hangin. Nasa may pintuan pa lamang ako at akmang isasara ito nang makita kong lumalabas mula sa gilid ng kanilang bahay si Ursula. Palingalinga ito sa paligid na para bang takot itong may makakita sa kanya. Nang masigurado na marahil nito na walang tao sa labas, ay agad itong pumasok sa kanilang bahay. Nagtataka naman ako kung ano ang ginagawa nito doon samantalang alanganing oras na. Doon na nga sumagi sa isipan ko ang pusang itim na nakita ko kanina. Sa lugar kung saan siya tumalon ay siya namang pwesto kung saan ay lumitaw bigla si Ursula. Nag-iwan ang pangyayaring ito ng katanungan sa aking isipan ng panahong yon. Kinabukasan ay kinuwento ko ang aking nakita kay Mamang. Sabi niya ay baka daw yung pusang itim na nakita ko ay ang aming kapitbahay na si Ursula. Dagdag pa niya na posible daw na may pagkalahing aswang ito at nagbabalat kayo bilang isang hayop sa gabi upang makahanap ng mabibiktima. Tinawanan ko lamang noon si Manang dahil lang nasa isipan ko ay hindi naman totoo ang ganong mga kwento. Nasa 20th century na tayo at wala sa sinaunang panahon kaya napaka-imposible na magkaroon ng ganon sa panahong ito. Mga kwentong matatanda lamang ang ganitong mga haka-haka. Pero lahat ng paniniwala kong yon ay nagbago ng unti-unti ay maramdaman ko ang mga kakaibang pangyayari sa loob ng aming bahay. Una na dito ay ang mga kakaibang ingay na madalas kong marinig tuwing alanganing oras ng gabi. Sakto laging 3:00 ng madaling araw ay may maririnig ako niyan na mga yabag sa aming bubong. Tuwing titignan ko naman ang pinanggagalingan nito ay wala akong natatanaw na sino man o anumang mga ligaw na hayop na maaaring pagmula ng mga tunog na yon. Madalas na akong
Napupuyat kaya naman mas mabilis din akong mainis. Kaya naman ang minsan ay makasalubong ko ang aking intermeditang kapitbahay na tila ba nangaasar, ay hindi ko na napigilan na patulan ito. Nagkasagutan kami ng araw na yon, pero ang tumatak sa akin ay ang mga binitawan niyang salita na mag-iingat ako dahil alam niya kung ano ang nangyayari sa loob ng aming bahay. Hindi ko alam kung nasisiraan ba ito ng bait o kung ano, dahil paano niya malalaman ang mga nagaganap sa loob ng bahay hindi nga siya nakakatapak dito. Natatawa ko pa siyang biniro at tinanong na bakit? May mata ka ba sa loob ng bahay namin at nakikita mo kami? Doon itong ngumiti sa akin nang makahulugan bago tuluyang umalis. Mas nadagdagan lamang ng mga sinabi nito ang nararamdaman kong inis. Kaya imbis na mabahala ay tanging gigil lamang ang naramdaman ko para dito ng mga oras na yon. Kinagabihan ng araw ding yon ay na late na ako ng uwi dahil marami akong tinapos na gawain sa opisina. Habang naglalakad ako ay may napansin akong tila ibon na nakadapo malapit sa aming bahay. Sa kada hakbang ko ay nakasunod ang tingin nito sa akin na para bang binabantayan ako nito. Hindi ko tuloy maalis ang tingin ko dito habang papasok na ako sa aming bahay. Isasarado ko na sana ang pintuan namin nang biglang lumipad ng mabilis ang ibon na aking nakita at pumasok sa aming bahay. Maging si mamang at ang aking ina ay nagulat sa biglang pagpasok nito. Doon ito nagpalipad-lipad na para bang hindi mapakali at gumawa ng napakaingay na tunog. Kumuha ako ng walis upang itaboy ito. Binuksan naman agad ng aking anak ang pintuan habang dinadala ko ito doon. Habang hinahampas ko siya palabas ay nasugatan ko ang kanang pakpak nito, na siyang naging dahilan upang gumawa siya ng isang matinis at tila nakakabinging ingay bago tuluyang umalis sa aming bahay. Sinundan ko kung saan ito pumunta pero bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Dahil sa ginawa nitong ingay ay napalabas din ang ilan sa mga kapitbahay namin at napatanong sa amin kung ano ang nangyayari. Ibinahagi ko sa kanila ang mga pangyayari simula sa pagsunod sa akin ng kakaibang ibon na yon hanggang sa biglang paglalaho nito. Ang ilan sa mga matatanda naming kapitbahay ay sinabihan kami na mag-ingat dahil mukhang may nakagalit kaming hindi ordinaryong nilalang. Kaya naman ginagambala kami nito. Mabuti na daw na ngayon pa lamang ay pigilan na namin na makapasok muli ito sa aming tahanan at maglagay daw kami ng bawang at ilang perasong tingting sa bawat daanan na maaari nitong pasukan. Papadudot hindi man ako naniniwala sa ganitong bagay ay ginawa ko na lamang ang kanilang mga payo. Dahil wala namang mawawala kung susundin namin ito. Tinatad namin ang mga bawang at mga nakataling piraso ng walis tingting, ang lahat ng butas ng bintana at pintuan sa aming tirahan ng gabing yon. Matapos ko namang gawin yon ay nawala na din ang mga yabag na siyang nanggigising sa akin tuwing madaling araw. Napaisip tuloy ako na posible nga kayang totoo ang sinasabi nila na may kakaibang nilalang kaming nakaaway kaya ganon ang nangyayari sa amin. Kung meron, sino naman kaya ito? Isa lang ang naiisip ko na nakaalita namin sa aming lugar. Walang iba kundi si Ursula, ang aming kapitbahay. Ayoko mang mambintang pero siya lang talaga ang pumasok sa isipan ko ng mga oras na yon. Kaya naman napagpasyahan ko na kausapin din ang aking mamang at anak na hanggat maaari ay umiwas sa kanya. Sumang-ayon naman ang mga ito sa akin. Kinabukasan ng umaga hindi namin nakitang lumabas ng bahay si Ursula.
Saradong-sarado din ang bahay nito. Pinapunta ko ng araw na yon ang nakilala kong may alam sa mga ganong kababalaghan upang manghingi na rin ng payo sa kanya. Katanghaliang tapat na noon at kararating pa lamang namin sa harapan ng bahay ay napako agad ang tingin nito sa katapat naming bahay. Hindi ito gumagalaw sa kanyang kinakatayuan at matiim lamang itong nakamasi doon. Tinapi ko siya upang pukawin ang kanyang pansin. Nang makuha ko na ang kanyang atensyon ay tinanong ko siya kung ano ba ang nakikita niya at parang hindi niya ako naririnig. Tumingin muna muli siya sa bahay ng aming kapitbahay bago tumugon sa aking katanungan. Sinabi nito na huwag ako magpapalinlang sa anyo ng bahay nito. Mukha itong normal sa labas pero napakalalim na tila kuweba ang loob nito. May naramdaman din daw siyang hindi magandang enerhiya sa paligid nito. Kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabahala dito. Tulad ng aming mga kapitbahay ay pinag-iingat din niya ako dahil may galit daw sa amin ang sino mang nakatira sa bahay na yon at may masama itong balak na gawin. Mukhang nakaramdam ang aming kapitbahay na may nangihimasok sa kanyang pugad. Nagulat kami ng aking kakilala nang marahas na bumukas ang pintuan nito at tila galit na nagpalingalinga sa paligid na tila may hinahanap. Nang madako ang kanyang paningin sa amin ay galit itong tumingin sa aking kakilala. Galit na galit ang mukha nito na hindi mo maipinta. Ang mga mata nito ay napakatalas ng tingin habang magkasalubong ang mga kilay. Ito ang unang beses na nakita ko ang mata ni Ursula. Itim na itim ang mga pupil na mga ito kumpara sa normal na mata natin. Parang isa itong void na hinihila ka at lalamunin ka sa oras na magpadala ka sa mga ito. Nanatili lamang siya sa ganong posisyon at ang kakilala ko naman ay matapang din na nakipagtitigan dito na tila ba nangahamon sa kung ano ang pwedeng gawin ito sa kanya. Nang makita ni Ursula na hindi papatinag ang kanyang kaharap ay galit itong pumasok muli ng kanyang lungga at padabog na sinarado ang kanyang pintuan. Bago nito tuluyang maisara ang pinto ay napansin ko ang bandage na nakalagay sa kanang kamay nito. Doon ko na kumpirma ang aking hinala. Siya ang gumagambala sa amin at ang kakaibang ibon na pumasok sa aming tirahan. Gustuhin ko man siyang sugurin ang oras na yon dahil sa aba ng kanyang ginagawa sa aking buhay ay hindi ko naman ito magawa. Wala akong pruweba sa kanyang katauhan at baka mabarangay pa ako kapag nagsimula ako ng gulo na wala namang matibay na basihan. Pinigilan din ako ng aking kakilala at sinabihan na huwag akong magpadalos-dalos dahil wala itong maidudulot na maganda sa parte ko. Binigyan din niya ako ng isang maliit na amulet na ayon sa kanya ay naglalaman ng bawang at asin na pinaniniwalaan na malakas na pangontra sa kapangyarihan ng mga aswang. Pinasalamatan ko naman siya bago ito umalis. Ang naging pagkakamali ko lamang noon, Papa Dudut, ay hindi ko nahingan ng proteksyon ng aking anak at si Mamang. Marahil dahil nagdilim na din ang aking paningin at nablangko ang aking isipan sa galit, kaya nawaglit sa aking kamalayan na maaaring kung hindi ako magalaw ng aking kaaway ay pagbabalingan nito ang ibang malapit sa aking buhay. Dahil matapos ang insidenteng yon at pananahimik niya ng ilang mga linggo ay gumawa si Ursula ng isang bagay na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan at mapapatawad. Kasalukuyan akong nasa trabaho noon nang tumawag sa akin si Mamang. Ibinalita nito sa akin na mayroong kasiyahan na naganap sa aming lugar. Ito daw ata ang unang beses
na nagpahanda si Ursula at imbitado ang lahat sa aming subdivision. Karamihan sa mga bisita nito ay mga kabataan sa aming lugar na tila sabik na sabik sa mga ganitong okasyon. Marahil dahil nga bihira naman sa aming lugar na magpakain sa lahat ang aming mga kapitbahay. Pero kahit na sabihing kasiyahan nito ay may kakaiba akong nararamdaman sa ginagawang ito ng aking kapitbahay. Kaya naman binilinan ko si Mamang na huwag tatanggap ng kahit na anong pagkain mula dito. Sinabihan naman ako ng aking Mamang na hindi naman daw talaga siya tatanggap ng pagkain sa aswang na yon. Kaya naman kahit papaano ay napanatag ang aking kalooban. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay may kakaibang kaba pa din akong naramdaman sa dibdib ko ng mga oras na yon na hindi mawala-wala sa akin. Napagpasyahan kong ipagsawalang bahala na lamang yon dahil baka naman dala lang ito ng pagiging cautious ko sa kanyang mga kinikilos. Napahawak na ako sa amulet na ibinigay sa akin ng aking kakilala upang mapakalma ang kumakabog kong dibdib. Nang medyo kalmado na ako ay bumalik na din ako sa aking mga ginagawa. Pagka-uwi ko ng gabing yon ay nakita kong nakatayo sa may gate nila si Ursula. Parang hinihintay talaga nitong makauwi ako dahil matapos ako nitong bigyan ng tila isang ngiting tagumpay ay pumasok na din ito sa kanyang bahay. Bagaman at nagtataka ako sa kanya kung bakit may ganong ngiti sa akin, ay hindi ko ito masyadong pinagtuunan ng pansin at binaliwala na lamang ito. Pumasok na din ako sa bahay at ayaw ko nang magtagal pa sa labas para pagaksayahan ng oras ang kapitbahay kong aswang. Pagkapasok ko pa lamang ay napansin ko na ang pananahimik ng aking anak. Kaya naman nilapitan ko ito at tinanong kung anong nangyayari dito. Madalas kasi maingay ito at si Mamang dahil sa pag-aasaran, pero iba ang gabing yon dahil tahimik lamang ito sa aming sala habang nakabaluktot na nakahiga dito. Nang marinig niya ang aking boses ay para itong naiiyak na nagsabi na sobrang sakit daw ng kanyang tiyan kanina pa. Ininuman na daw niya ito ng gamot ngunit hindi ito umiepekto. Nagagalit ko naman siyang pinagsabihan na kanina pa pala siyang nakakaramdam ng ganon ay hindi pa agad siya nagsabi kay Mamang para masabihan ako. Sinagot lamang ako nito na natatakot daw kasi siya. Saka noong una daw ay bearable naman na parang hapdi lang ang kanyang nararamdaman pero gumagrabe daw ito habang nagtatagal. Nakita kong sobrang namumutla na rin ang kanyang mga labi at pinagpapawisan na talaga siya ng malamig. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na itakbo siya sa malapit na ospital sa amin. Tinanong ko naman si Mamang kung ano ba ang kinain nila at nagkaganon ang kanyang apo. Hindi daw alam ng aking Mamang dahil pag uwi daw ng aking anak mula sa eskwelahan ay hindi pa naman daw sila kumakain dahil busog pa daw ito. Malamang umano ay may nakain ang anak ko na kung ano habang nasa school. Kaya ganito ang nangyari. Habang naghihintay kami na maasikaso ay nakikita ko na mas nahihirapan na ang aking anak. Napipiko na din ako noon sa mga doktor dahil napakatagal nilang mag-asikaso. Samantalang emergency na ang nangyayari. Di ko tuloy maiwasang magtaray nang maasikaso na nila ang aking anak. Kahit naman siguro sinong magulang ay magagalit kung katulad nila ang sitwasyon ko. Pagkakuha sa kanya ng iba't ibang mga minor test ay pina-admit na muna siya doon upang mas ma-monitor dahil mas sumasakit pa daw ang kanyang tiyan. Basang-basa na ng pawis ang kanyang suot na damit. Grabe na talaga ang pag-aalala ko sa kanya. Nang lumabas ang kanyang resulta ay wala namang nakitang anumang mali sa mga ito. Maging ang mga doktor ay nagtataka sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Ilang mga major tests din ang hiningi sa amin tulad ng abdominal x-ray upang malaman kung may damage ba ang kanyang mga organs. Pero tulad ng mga naunang pagsusuri ay wala ding nakita dito.
Takan-taka na kaming lahat sa hindi maipaliwanag na sakit ng aking anak. Kaya naman nagpasya na kaming tanungin kung ano ba talaga ang mga ipinasok niya sa kanyang katawan na maaaring naging dahilan ng kanyang karamdaman. Nag-aalangan siyang nagsabi sa akin noong una dahil baka pagalitan ko daw siya. Nagtataka akong nagtanong kung bakit naman ako magagalit sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay malaman ay ano ang kanyang mga kinain na maaaring nakasama sa kanyang tiyan upang sa gayon ay mabigyan ito ng solusyon at tamang lunas. Dito niya ikinuwento na noong pauwi na daw siya at papasok sana sa bahay ay hinarang siya ni Ursula. Dahil nga may kasiyahan ay pinapunta siya nito at binigyan pa ng pagkain. Lumpia at spaghetti lang naman daw ang kanyang kinain doon. Tiwala naman daw siya sa pagkain dahil nakita niyang marami ring kabataan na nanginginain doon. Nanlamig ang aking katawan sa kanyang sinabi. Agad ko siyang tinanong kung siya ba mismo ang kumuha ng kanyang pagkain o si Ursula. Sinabi nito na si Ursula mismo ang nagbigay nito dahil nahihiya din siyang kumuha. Nanlalambot ang aking mga tuhod na napaupo sa aking silya na nasa tabi ng kanyang hospital bed. Hindi ko naman masisisi ang anak ko kung bakit siya tumanggap ng pagkain mula sa aswang naming kapitbahay. Hindi rin naman kasi ako naging matapat at inilihim mula sa kanya ang lahat ng aking nalaman tungkol sa pagkatao ni Ursula. Ayoko din kasi na dumagdag pa ito sa kanyang isipin gayong marami na siyang ginagawa sa kanyang eskwelahan. Naging matapat naman sa amin ang doktor na hindi nila magagamot ang aking anak dahil hindi nila alam kung ano ang dahilan ng kanyang sakit. Nagsuggest sila na magpa-second opinion kami sa ibang ospital at bibigyan na lamang nila kami ng referral. Nanlulumo ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin upang magamot ang aking nag-iisang anak dahil alam ko sa aking sarili na kahit ilang ospital pa ang aming puntahan ay wala silang makikitang sakit. Hindi naman kasi mikrobyo o anumang virus ang pumasok sa kanya, kundi sumpa ng aking aswang na kapitbahay. Nasa ganon akong pag-iisip nang maalala ko ang aking kakilala. Agad ko siyang tinawagan at sinalaysay sa kanya ang lahat ng nangyari at hindi naman ako nabigo dahil nangako ito na tutulungan niya kami. Kaya naman matapos namin na makuha ang mga kailangan namin sa ospital ay dumiretso kami kaagad sa bahay ng aking kakilala. Nakaabang naman ito kaagad sa amin at inasikaso kami pagdating. Kumuha ito ng insenso at sinindihan. Inikot-ikot niya ito sa paligid ng aking anak at kitang-kita ko ang pamimilipit ng aking anak sa sakit habang ginagawa ito ng aking kakilala. Kabadong-kabado ako noon kasi sabi nila kapag nakakain ka daw ng pagkain mula sa aswang ay may posibilidad na maging katulad kanila. Natatakot ako na baka maging ganon ang anak ko. Sa loob-loob ko ay paulit-ulit akong bumubulong na humanda lamang talaga sa akin ang aswang kong kapitbahay kapag may nangyaring hindi maganda sa anak ko. Sisiguraduhin ko na hindi na siya sisikatan ng araw. Ilang saglit pa matapos ang tila orasyon ng aking kakilala ay may kinuha itong parang isang tubig o langis. Tinanong ko siya kung para saan ito at sinagot naman niya ako na sekreto daw nila ito. Pero wag daw akong mag-alala dahil makakatulong ito ng malaki upang mawala ang kung anumang nararamdaman ng aking anak. Buo naman ang loob ko na pagkatiwalaan ng aking kakilala. Alam kong hindi naman ito gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa aking anak. Pinainom niya ang kanyang hawak na bote na may langis o tubig sa aking anak. Mga 5 minuto lamang ang lumipas at nakita kong tila nasusuka siya. Agad akong lumapit sa kanya at hinagod ang kanyang likuran upang alalayan siya. Nang makasuka siya ay hindi lumpia o espagete ang kanyang nilabas. Tila isang maitim na putik ang lumabas mula sa kanya. Tinanong ko ang aking kakilala kung ano ba ang mga yon at sinabi nitong ito ang sumpa nang may gawa nito sa aking anak. Mabuti na lamang daw at ganoon lamang ang ginawa nito at hindi pinakain ang anak ko ng karne ng tao na may dasal dahil kung nagkataon daw ay magiging aswang din ang aking anak o di kaya naman ay kanya itong ikasasawi.
Nakahinga naman ako ng malalim sa kanyang mga sinabi. Kung gayon ay hindi naman pala mangyayari ang aking kinakatakutan. Matapos siyang makasuka ay unti-unti namang bumalik ang dati niyang kulay na kanina lamang ay halos wala na dahil sa sobrang pamumutla niya. Sinabi din niya na nawala na ang grabing pananakit ng kanyang sikmura. Todo-todo ang pasasalamat ko sa aking kakilala ng mga panahong yon dahil iniligtas niya ang aking anak. Mag-uumaga na din nang makauwi kami ng aming bahay. Parang doon ko lamang naramdaman ang lahat ng aking pagod at puyat dahil sa mga nangyari sa nakaraang gabi. Sinulyapan ko naman ang bahay ng aking kapitbahay, saradong sarado ito at parang walang tao. Ipinagpaliban ko muna ang aking plano na kumprontahin ang aking kapitbahay dahil naghahanap din ako ng pahinga na habang tinitignan ko ang aking anak ay pumapasok sa aking isipan na ano kayang mangyayari sa aking anak kung hindi namin naagapan ang sinasabi nilang sumpa ng aswang. Ipinagpasalamat ko na lamang sa Panginoon na nalampasan namin, Papa Dudut, ang pagsubok na ito at naging maayos na ang aking anak. Mga bandang hapon na nang magising kami matapos magayos ng aking sarili ay agad akong lumabas upang kumprontahin ang aking kapitbahay. Pero nakakailang katok na ata ako ay walang sumasagot dito. Nainis na ako noon dahil sa iniignora ko nito. Hindi ako natatakot na harapin siya dahil anak ko na ang kinanti niya. Hindi ako papayag na hindi ko maigaganti ang aking anak at sisiguraduhin ko na malalaman ng lahat ang kanyang tinatagong sekreto. Mga 30 minuto na din ang nakakalipas nang lumabas ang isa sa aming mga kapitbahay. Lumapit ito sa akin at tinanong kung hinahanap ko daw ba si Ursula. Nang sabihin kong oo ay sinabi din agad nito na nakita niya ito nung nakaraang gabi na nag-aal sa balutan. Parang madaling araw daw ito kaya hindi na rin nila natanong kung saan siya maaaring nagpunta. Tumakas pala ito. Napabuntong hininga na lamang ako bago nagpasalamat sa aking kapitbahay para sa impormasyon na kanyang nilahad. Pag uwi ko ay tinawagan kong muli ang aking kakilala at kinuwento dito na umalis na ang aswang. Sinabi naman nito na talagang aalis na ito doon dahil nararamdaman niya na may kumukontra sa sumpa na kanyang ginawa. Mabuti na rin daw yon upang matahimik na rin kami sa aming lugar. Kung nasaan lupalop man siya ay wala akong pakialam, ang mahalaga lamang sa akin ngayon ay ligtas ang aking anak. Matapos naman po noon ay kahit ni anino ni Ursula ay hindi na namin nasilayan pa. Malamang ay lumipat na ito sa ibang lugar upang doon naman manggulo at maghasik ng kanyang sumpa. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Nakasubscribe na rin po ako sa Papa Dudut Family YouTube channel at ganoon din po sa Kaistorya YouTube channel. Lubos na gumagalang, Liz. Maraming pangyayari talaga sa ating buhay na mahirap maipaliwanag. Minsan ang inaakala nating mga kwentong matatanda lamang ay natutuklasan nating may katotohanan pala. Kaya naman bago tayo magtiwala sa ibang tao, mapakapitbahay o simpleng estranghero pa man sila, ay kilalanin at alamin muna natin kung sila ba ay may tinatagong madilim na sikreto dahil hindi lahat ng ating tinuturing na normal ay ang kanilang tunay na pagkatao. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka.
ay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.